my beloved Boss Mike Cervera. Eto, nako, mga kababayan ko, eto hong pinapakalat ng mga DDS, small, malaki man o malaki na content creator, dapat may 50%, grabe no, laki ng tax. Dapat may 50% tax sa kinikita nila sa kanilang content tulad ng ginagawa ho natin ngayon. Tulad ho ng meron hong palipad na malupit si Chris Rouse. Meron hong $50. Yung 50, teka ho eto, papaliwanag ko lang ho eto, alam nyo, yung mga DDS, naisip pa to Isipin nyo ho, tatanggalan ho ito ng hanggang 30%. Hanggang 30% ni YouTube. Ayan tatanggalan ng 30%. Mga kababayan, yun ho ay share ni YouTube. Tatanggalan na naman ito. Nino, mga kababayan ko? Ng BIR. Mga kababayan ko. Tatanggalan. Ilang percent na lang. Tapos pagdating dito sa Pilipinas, mga kababayan, kung magkano yung natira. Halimbawa, 60% ho yung natira. Di meron hong natirang $30. $30 ang natira. Tatanggalan ng 50%. Grabe. Ilan na lang ho? Di 30 na lang. 15 na lang. 15. 15 ho yun, mga kababayan ko. Yan na lang ho yung natitira. Walastik, mga kababayan di wala na. Hayaan nyo na. Sabi ng mga kababayan, paano na tayo ngayon yan? Wala na, wag na tayo nababasa ko sa GC. Wala lang natira. Hindi lang ho yan, pati ho sa mga views, hindi lang ho sa super chat, sa mga gifts, sa kung ano-ano, super sticker o ano. Mga kababayan, tulad niyan, si malditang lola na matagal nang hindi nagpunta rito. Nakapit bahay at kachikahan at kachismisan ng tita ko. Ngayon lang ho nagpa-member ito sa Tanang Buhay dito kita nyo. Yan, yung may mga papasok na revenue, mga kababayan ko, sigurado yan, may kaltas. Sabi. Pero eto ho ay itong small and big content creator, dapat may 50% tax sa kinikita nila sa content monetization ayon kay Tito Soto. Ito po ay fake news. Fake news po ito, mga kababayan, nililiwanag ko lang. Fake news po ito na gawa-gawa ng mga siraulo na mga DDS. Di ba? Yan yun, mga kababayan ko. Gawa-gawa ho nila yan. Gusto nilang sirain, eto hong si Tito Soto, dahil daw di umano, ay siya nagsabi nito. Pero ho, mga kababayan ko, hindi ho. Hindi. Wala hong ganyang eksena. Kausap ko kahapon si Tito Soto. Sabi ko sa kanya, Tito Sen, totoo ba yun? Meron kang iniisip na panukala? Ay, hindi, wala akong alam dyan. Laki-laki na nga nang binabawas sa inyo tapos babawasan ko pa. Baka, mga DDS na naman ang may gawa niyan. Gusto na naman nila akong sirain. Mga kababayan ko, di ba? Pwede ho. Kaya ho, sino ba naman ng mga kababayan? Sino ho mahilig gumawa ng mga ganitong fake news? Hindi po ba DDS? Eto lang, hindi pa ho ang Tito Sen ang gusto nilang punteryahin dito. Pati ho, mga kababayan, yung pong mga vlogger, yung pong mga content creator na katulad natin, gustong panghinaan ng loob. Gusto nilang panghinaan ng loob, gawa ng mga kababayan, alam naman nila kasi, maliban po saan? Sa kinikita sa kay Lolo Whitey ng mga vlogger ay wala na hong iba.
Oo, pero etong mga DDS, mga kababayan ko, eto na nga ho yung pinag-aaway-awayan ho nila, yung pong mga kinikita nila, yung pong mga binabayad sa kanila, aba mga kababayan, laging issue yan sa kanila. So sa kanila ho kasi, maliban po sa kinikita nila, sa kanilang mga content, sa kanilang mga ka-fake newsan, sa kanilang mga laging fake news para siraan si Pangulong Bongbong, bukod doon sa mga kinikita nila ron, meron pa po silang mga extra. Oo, may extra pa sila na kung saan mga kababayan, di umano ay nanggagaling sa mga tsekwa. Yung pondo para manira. Yun. Sa atin po mga kababayan, kuripot naman ho si Uncle Sam. Kuripot si Trump. Di ba? Anong mapapala natin? Wala ho. Lalo na si Pangulong Bongbong. Wala ang pakialam yun. Oo. At sabi nga, dahil nga ho naging DDS yung mga dati nating mga kasama, at napunta doon, kasi daw, si Pangulong Bongbong, kuripot, ayaw daw ho magbigay ng pera. Kaya ho sila lumipat kay Sara at kay Digong sa mga Duterte. Kasi daw ho roon, nagkakapera sila. Yan, mga kababayan ko. Kaya ho, eto, ano ang ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin, dahil po sila ay mga binabayaran ng mga malalaking kwarta, ito ho, kahit ho, ano-ano na, nagiging genius na sila sa paggawa ho ng fake news. Mga kababayan ko, nagiging genius na ho ang mga DDS sa paggawa ng fake news. Yun, mga kababayan ko. Kita nyo naman si Roque, ano? Ano na? Kaya nga ho, mga kababayan, eto lang hong ako'y naaawa sa mga napapaniwala ng mga DDS. Bakit ho, mga kababayan ko? Kita nyo, mga kababayan ko, kung gaano ka eengot. Ma'am Daisy, makinig ka. Makinig ka, hindi ko to nasabi sa'yo. Tignan mo kung gaano ka engot etong mga naniniwala sa kampo ni Sara Duterte. Pakinggan mong maigi. Una, sinabi ni Digong, magje-jet ski siya. Papunta sa West Philippine Sea. Nangyari ba? Pero pinaniwalaan nyo siya. Sabi niya, itutugkol niya, itatayo niya, itutusok niya yung ating bandila. Diyan, sa airport daw diyan sa West Philippine Sea. Kaya pala alam niyang may airport na dahil mga kababayan, matagal niya nang alam na nakubkob nila. Di ba? Ayan, may airport daw tutusok. Nangyari ba? Naniwala kayo? Tama? Sa poon nyo pa lang nag-uumpisa na fake news. Sinundan, eto pa, na isa pang pinakamalaking katangahan at kabobohan ninyo. Biruin ninyo, kayo'y naniniwala na sumasapi ang espiritu ng Diyos sa katawan ni Kibuloy. Di ba? Pinaniniwalaan nyo? Nagbago na lang yung ilan sa kanilang mga pananaw na totoo nga na sumasapi ang espiritu ng Diyos sa katawan ni Kibuloy, di ba? Karamihan nga sa inyo, nagpabengbang sa kanya kasi naniwala kayo sa sinabi niya na kapag ka binengbang kayo, parang ang bumengbang sa inyo ay si bro. Pinaniwalaan nyo. Di ba? Dalawa na. Di ba? Dalawa na. Ano sunod? Ano sunod? Pinaniwalaan ninyo. Buti pa si Ma'am Daisy, hindi naniniwala. Hindi lahat to ng mga DDS naniniwala sa polvoron video. Di ba? Polvoron video. Hindi naman lahat kayo naniniwala ngayon na lang kasi wala talagang naipakitang ebidensya. Di ba? Ma'am Delia Sacoco. Ate Mars Vlog, Marian Tomas, Gina Inglit. Sa inyo pong lahat. Di ba? Pinaniwalaan nyo.
propaganda nila, 3 taon, nagdodroga daw ang Pangulo, may video. Ilang taon na, nasa na yung video? Na bakit nagpalabas sila ng peking video? Oh, di ba? Ganyan. Ganyan kayo kauto-uto at katanga. Di ba? Oh. Yan. Kaya, alam nyo, isipin yung maigi kung nasa panig ba kayo ng katotohanan talaga. O dili kaya kayo'y niluluto na yung utak ninyo ng mga alipores, ng mga alagad ng kadiliman, ni Digong, ni Kibuloy, ni Sara. Niluluto na yung utak nyo nila ng ka-fake newsan. Grabe, no? Mga kababayan ko. Tindi. Ganun ho, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.